D. Osano. Madali siya. Matrabaho lang. Kasi susunod mo eh. Magkaiba po yung mahirap sa matrabaho. Magpatuhan na lang po tayo ng inyong opinion. Ganun din naman siya. Tungkol sa statement na classroom assessment is vital. 8 weeks pa lang, bakasyon na yung sports. 20 weeks tayo. So, ina-unpack po yun. Ano muna yung kayo ibibigay mo sa kanila? So, yun po yung ating learning competency. Written and spoken language. Engage. Kailangan, kaya nilang i-express yung kanilang sarili on their own words kung ano yung naintindihan nila sa lesson. Tama? Engaging. Hanggat maaari, kaya din nilang isulat. Hanggat maaari, engaging, kaya nilang kunin yung thought nung binasa nilang text. May comprehension sila. Sa dance, body shapes. Wide, narrow, curved, straight, diagonal. Pwede pala. Nagtuturo pa po ba sa English yung sentence structure, may linya, tapos may tataas, may... Wala na, no? Pwede pala yun. Na pag tumaas pala yung linya, ibig sabihin yung intonation niya, tataas din. Ang subject na yan, may standardized question, TOS, from the Ministry of Education. Tapos, dinadala natin yan sa mga schools. Kasi dito sa atin nangyari, may kanya-kanya tayong curriculum guide. Ang teacher kanya-kanya gawa ng exam. Pagdating ng National Achievement Test, hindi nila makuha yung mga question kasi hindi sila nasanay sa standardized ng mga exam. Yun ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. Tulad yan, may mga nangyayari seminars sa national, hindi nakakarating sa mga local schools kasi na, kumbaga, dapat gawin ng Department of Education, standardized ang TOS, lahat ng section, lahat ng subjects, standard ang questions. Ang gagawin ng teacher na lang, magturo na lang, yun ang ginagawa sa Thailand at sa Singapore. Sa atin, iba lang yun sa kahit kami natin, lahat ng grade 7, pagdating na sa matric test, iba-ibang question niya. Kasi, iba-iba ang inyong tinuro. Kumbaga, same ang inyong competencies, pero yung approach sa bata, kasi, base din sa inyo. Kaya, iba-iba din yung isa. Pagdating ng national achievement test, wala na. Okay. Kapag ganito kadami ng protons, gano'ng kadaming neutrons, tila ng electrons, pwede ba siyang i-graph? May system ba yun? Di ba may system ang protons at neutrons, ma'am, na? By, ano na, di ba? Bloom's taxonomy. Tama? Ang pinipresent ngayon ng CEPAL-9 ay meron na siyang literacy skills competency at saka numeracy skills competency. Tama po? So 4 days dapat siya. Tama? Pero kung sinubdivide mo to, makikita mo na yung sub-objective na to, kung isang araw mo siyang tinakil, pwede mo siyang hati-hatiin yung tanong kung ilang items. And then, ito yung medyo humirap-hirap. For session 1, so while they are posting in the gallery book, we have some reminders for those who have Transfiguration. Madura transfiguration. So, yun na lang po ang susundin ko nang mabilis tayo promoting literacy and numeracy. Proficient teachers ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process, selection, organization, and use of a range of effective diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. Similarities? No. Are there differences? Yes. All in all, it's all about the structured hierarchical model of
comprehensive status. And I thank you. Okay, from the land of talented, multi-talented teachers, the TLE and TBL department, we are Sweet 16 na naniniwala sa kasabihan. Maganda man sila sa paningin ng iba. Tama naman sila. And I thank you! Good afternoon, everyone. I believe from PMT, we are 11. Ako po, lang naman ang chairman ngayon, kaya makinig kayo. Don't judge the book if you are not a judge. Instead, cover it. Align po yan, we already learned or discussed already. Take note po ha. With si FELNAI, learning competencies for alignment sa literacy at sa numeracy po are those that are learned or discussed already. Messages. So, ano po ang pwede natin gamitin dyan ng mga words? So you have interpret. Pwede po tayong gumamit niyan. Sabi ni ma'am, dalawa lang yung isulat namin, pero yung aming output ay pass na namin. So, we have two types of tests. The first one is the multiple choice. So, direction, choose and circle the letter of the correct answer. Halimbawa, ang item namin, what is the area that corresponds to C equals 1? So, bakit yung choices? A, B, C, D. Tapos itong another problem, another test item, which is problem solving. So, ang problem naman namin, solve the area of the normal curve bounded between Z equals -5 and Z equal to +1. So, after a careful planning po, and saka yung serious collaboration between teammates na actually. So, dito sa amin sa grade 9, ang binili namin competensation, di ba sa third quarter, uses properties to find measure of angle, sides, and other quantities involving parallelogram. So, kung talaga sa ano yan, sa tawag doon sa MERS, talaga tuturo yan ng 1 week, 5 days. Pero sa amin, ginawa lang namin 2 days. Para 3 items lang. Hindi, joke lang yun ha. Para naman, ang ano lang naman nila what your companies makapag-compose na makapag-create na ano na question. So, tatlong question yung aming So, the first one is, yung test instruction, solve the equation. The question is, 2 angles are supplementary. One angle measures 3x plus 10 degrees, and the other measures 2x minus 20 degrees. So, find the value of x and the measure of each angle. So, yung test option is show your solution. They need to solve.